Tingin ko ho, mga boss, tingin ko kapagka ito talagang natiyempuhan na sa Senado, 'pag nakita na ho ito mga kababayan sa Senado, aresto na ho ito, biglang lulutang, biglang yung sinasabi ni Boying Remulla na warrant of arrest ay biglang, "Oh, pirmado na po pala, kumpleto na." Kasi ngayon mga kababayan ang sinasabi 'no, ni ang sinasabi ho mga bossing ni ano, ni pangalan nito, ni Boying Remulla is wala pa po, kulang pa po yung warrant of arrest 'no, kulang pa ng pirma or whatever, meron pang susunod 'no, pero nandito sa cellphone ko. Kumbaga pampalubag loob kay Bato de la Rosa, para lumitaw lang, oh. Pero, 'wag ka ho mga bossing, ang sabi kay Bato de la Rosa, siya ang pag-asa ng dating Pangulong Duterte 'no. Siya ang pag-asa ng dating Pangulong Duterte, mga boss Jeep Amo sir, para umuwi ang dating pangulo. Kasi kung mag-aano siya, kung magtetestigo siya sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at mapapalabas niya na walang kinalaman ang dating Pangulong Duterte, ay naku, uwi 'yun, 'di ba? Uwi 'yun, pero mukhang wala, eh. Mukhang si Bato de la Rosa ho mga bossing, walang plano na talagang pauwiin ang dating Pangulong Duterte. Yung mga pangako niya dati na, sasamahan ka namin dating Pangulong Duterte, nandito lang kami lagi para sa iyo dating Pangulong Duterte." Wala ho. Sa nakikita ho natin mga bossing, ito pagkakataon na ni Bato de la Rosa na kumbaga pumunta doon sa dahig na ipinangako niya sa mga DDS na pupunta siya doon bago o matapos ang eleksyon. Pero wala, ayan, bigla na lang 'tong dadamputin talaga. Ito'y sakaling ilabas na ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa senador. Si Bato ay nahaharap sa kasong crimes against humanity kaugnay sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayan. Nasaan kaya si Bato de la Rosa mga bossing? Nasaan? Oh, kababayan ayun, nagpapalamig na po. At ang nakikita ko mga kababayan, doon sa background, ipakita ko, Oh, mukhang nasa kabundukan 'no? Paligid, puro halaman, puro puno mga bossing. At ano yung nandoon sa timba ni Bato de la Rosa, pambansang nanay survivor? Oh, mga yelo ho, mga kababayan. Mga yelo. Mukhang pinaghahandaan po ni Senador Bato de la Rosa yung pagpunta niya doon sa Netherlands. Maginaw ho dun. Malamig po dun. Kung makikita mo yung mga DDS po, mga kababayan, talagang todo-todo yung mga jacket nila doon. Ang kakapal po, 'di ba? Eto, timba o drum na may yelo, naglulublob po si Bato de la Rosa para siguro, kumbaga may tawag ho diyan, climatization 'no? Sinasanay mo yung sarili mo, um, sa malamig na klima. Kagaya po 'yan ng ginagawa mga bossing nung mga umaakyat po ng Mount Everest. Ilang linggo silang naggagaganyan 'no, ilang linggo silang sinasanay nila yung sarili nila sa malalamig na lugar. O eto, yelo, biruin niyo 'yan. Tayo mga leg, tapos picturean lang kita. Oo nga. Naku po. Sige tuloy pa. Meron pa isang video kasi 'to, Oh. Sarap. Ayun, ayun, ayun naman kasi dumaan 'to sa ano ko kanina. Ma Mahilig palang mag-ihaw si Bato de la Rosa mga kababayan. Nung naalala niyo ho, si Bato, si Tobats, nung inaaresto ang dating Pangulong Duterte, um, ano ginawa ni Bato? Nagpatay ng cellphone. Pumunta ng bundok, nagpatay ng cellphone at kinabukasan o 24 oras nung nag-live,
nag-iihaw na lang lechong baboy. Ngayon eto nag-iihaw na naman po, mga bossing. Uy, tigil na kaya natin 'to, nandiyan na si Angel Ran, oh. Tsitsismis 'yan, mga kababayan. No, hmm. Naku, mukhang nagsasanay na din po si Bato de la Rosa na mag-ihaw, no, na magluto-luto. Eh bakit? Ano sabi ni dating Senador Trillanes? Kasi pagpunta daw ni Bato de la Rosa doon, eh pwede silang magsama-sama at ipagluto ni Bato ang dating Pangulong Duterte. Oh, tindahan ba yan ni Bato? Ewan ho natin, mga kababayan. Pero Hindi, panihapon na to ni. Panihapon na to ni Karon. magkakabuhok si Bato sa ICC kasi malamig. Lalo na kapag yung mga ilang panahon, ilang buwan na, kunyari nasa loob na, di ba? Ma'am Princess Paris, si Bato de la Rosa. Kaiisip. Oh, syempre, mga bossing. Tapos nakita natin doon sa hearing, aba, kahit pa paano, hindi na po yan kalbo. Malamang ho yan, meron na kahit na maliliit na buhok po. Di ba? Alisin na si Bato, grabe. Kayo, mga bossing, no, sabi collab, question mark, magsama-sama, collaboration sila doon, no? Kwentuhan sila doon. Malamang ho, di ba? At ito hindi na maiinip ang dating Pangulong Duterte. At kayong mga DDS, dapat pinupuwersa nyo na to si Bato de la Rosa eh. Pinapahiya kayo. Kasi ang sigaw nyo, bring him home. Ang sigaw, ang sabi ni Sereno, si Bato de la Rosa ang tanging paraan na para makapagpauwi kay dating Pangulong Duterte. Oo. Sino ba naman tao ang sino ang taong makakapag depensa kay dating Pangulong Duterte na kilalang kilala si dating Pangulong Duterte, kundi si Bato de la Rosa lang po. Pagka naipaliwanag lahat ni Bato, mga bossing, baka matupad yung bring him home ng mga DDS. Di ba? Sabi ni Ma'am Princess Paris, Mark, paano dito sa Japan? Malamig, maraming kalbo dito. Hindi naman natubuan ng buhok. Hindi, yung kasi yung kay Bato de la Rosa, sa kumbaga, dahil nakakulong, nakaoblo, hindi naiisipin mag-ahit-ahit niyan. Di ba? Tsaka bawal yung mga ganun dun. Yung mga matatalim, matatalas na bagay, bawal doon yun. Kung gusto nyo tumagal buhay ni Digong, punta na si Bato para tagaluto. Correct, sabi ni Music Stories. Si Stoney magpapalagay na yan ng wig. Alisin na natin si Bato.